JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arnel. Taong 1988. Marawi. Lumaki si Arnel sa piling ng ama na isang antingero. Negosyo ng anting-anting ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid. Nung una ay bilib na bilib sa ama dahil sa husay nitong humulma ng gamit na mabisa sa partikular na aspeto. May pangontra sa aswang, may pangtaboy sa masasamang elemento, proteksyon sa demonyo, at pampaswerte sa buhay. Kahit silang magkakapatid ay ginawa ng habak. Kaso nga lang, nagbago ang pananaw magmula nang mapahamak ang mga kapatid. Isang gabi nilusob ng hindi kilalang grupo. Nasawi ang mga kapatid. Nasa tagong silid sila ng mga oras na yun. Nagulantang nang makita ang karumal-dumal na sinapit ng mga ito. Walang ingay, walang kaluskos, walang sigaw. Ginulat na lang ng maratnan. Pagkatapos ito silang dalawa lang ng ama ang nagsama sa iisang bubong. Nagbago ang tingin ni Arnel dito. Dahil malayo ang loob sa ama, nagsusumikap si Arnel para sa sarili. Hindi humingi ng anuman mula rito. Kahit sa pagkain hanggang sa personal na kailangan, kinukuha sa sariling sipag. Dito humantong sa punto na sumasama ang binata sa kilalang manunugis ng lugar, si Pasyo. Nagmula rin ito sa pamilya ng antingero. Mag-isa nang kumikilos matapos mamayapa ang ama at ang lolo. Dahil malapit sa isa't isa, pinayagan siyang sumama sa mga operasyon. Magmula ng araw na yun, natutunan ni Arnel ang iilang pamamaraan. Sa mga bakanteng oras, nagkakaroon ng pagsasanay sa pisikal na lakas. Binigyan siya ni Pasyo ng sariling sandata, isang punyal na ito mismo ang nagpanday. Nagintay ang binata kung bibigyan din siya ng mutya, kagaya ng meron ito. Kaso nga lang hindi nangyari. Nang makatsyempo personal na kinausap. Pasyo, may katagalan na tayo nagsasama. Hindi pa ba ako pwedeng humawak ng mutya? Tanong ni Arnel. Huwag kang malungkot. Darating din ang araw na magkakaroon ka. Hindi pa sa ngayon pero balang araw. Sige na, maganda ka dahil may tutugisin tayo ngayon. Tugon ni Pasyo. Napako ang tingin ni Arnel sa bewang ni Pasyo kung saan nakatali ang bigkis ng buhok. Ito ang tanga na ginagamit magmula noon. May sarili itong kwento. Aniya, mula ito sa nakalaban na unga-unga. Isang uri ng aswang na humihiwalay ang ulo sa katawan. Makikitang nakalaylay ang lamang loob. Umaatake sa mga sanggol at buntis. Isa sa pinakamahirap tugisin dahil kinakailangan pang hanapin ang putol na katawan. Buwis buhay ang paghahanap dahil ito ay iniiwan sa pinakaliblib na lugar. Maswerte si Pasyo na nakakuha ng buhok habang inaatake siya nito nung araw. Sinimula ng paglalakbay sa kadiliman ng gabi. Walang sulo, talas ng paningin at pandama ang gumagabay sa bawat takbang. Patungo sila ngayon sa pinakakuta ng aswang. Nakakuha ng impormasyon sa matandang manggagamot na humingi ng tulong sa kanila. Huminto ng matanaw ang tahanan. Arnel, ako ang lalapit doon sa bahay. Dito ka lang. Ang uri na makakalaban natin, isang mangangatay na naging aswang. Malalaman mo kapag nandyan na siya dahil sa ingay ng tunog ng tadtad. Huwag kang magpapalin lang sa tunog. Kapag mahina, nasa malapit na siya.
Huwag kang titingin sa direksyon na pinagmumula ng tunog dahil kapag nagkataon, lilitaw sa tabi mo ang nilalang. Kung sasaksak ka, huwag sa unahan. Sa likod mo gawin. Siguraduhin tatamaan ang puso. Nanatili sa pwesto si Arnel. Samantala dumiretso sa bahay si Pasio. Hindi nagtagal, maririnig ang tugtog ng tadtad. Malakas kahit nasa malayo. Nilibot ng tingin ng paligid. Kapansin-pansin ang paghawi ng mga dahon. Sinunda ng tingin. Hindi inasahan ang paglitaw ng aswang. Nagkamali yata si Pasio. Malakas ang tunog pero nasa malapitan ng nilalang. Ano daw? Nang lingunin ng bahay nakapasok si Pasio, inatupag na lamang ni Arnel ang sarili. Sumiksik sa pinagtataguan, naghanda sa posibleng mangyari. Natatarantang pinagmamasdan ang lugar dahil kung saan-saan nagmumula ang tunog. Maya-maya pa napigil ang hininga. Dumaan sa harapan ng aswang. Kung titignan ay para itong butsyero. May nakasabit na sangkalan sa leg. May bitbit na patalim ang magkabilang kamay. Walang tigil sa pagtadtad. Maitim ang balat nito. Mahaba ang mga kuko at buhok. Nanlilisik ang mga mata na walang hinto sa pagtingin sa paligid. Naghahanap ng mabibiktima. Hindi nakagalaw sa kanalalagyan. Pabalik-balik ng daan ng aswang. Sumisinghot sa hangin. Maya-maya pa hinawi ang makapal na mga dahon. Mabuti na lamang nakausad sa kabila ang binata. Inararo nito ang buong halamanan. Sinuri ang paligid. Nakaiwas si Arnel pero hindi nagtagal naglaho ang aswang. Sa muling paglitaw, hawak na siya sa braso. Napasigaw matapos balian. Hindi nakakilos ng daganan. Mabuti na lamang narinig ni Pasio ang ingay at saka sumaklolo. Tumabi si Arnel. Hinayaan si Pasio na hamunin ang nilalang. Mabilis ang kaganapan. Panay balibag ang nangyari. Kung hindi si Pasio, yung aswang. Gayunpaman wala ni isa sa mga ito ang nagpatalo. Nagsasabayan sa pagsugod. Nagtataka dahil anumang galaw, nakokopya ng kalaban. Kung sasaksak din ito. Tumagal ang sitwasyon sa sumunod na sandali hanggang sa bumagsak si Pasio. Kakaiba ang isang to, masyadong malakas. Ginagaya ang kilos ko. May nakalaban na akong ganito noon pero madali namang talunin. Etong isang to, ibang-iba siya. Anong gagawin natin? Atras ba tayo? Itodo mo na kasi. Puksain mo na yan. Bumangon si Pasio. Binitbit ang sandata at muling sumugod. Napailing si Arnel. Ano man ang galaw, ito din ang kilos ng nakalaban. Nang makaisip, tumayo na rin at nakisali. Sabay ang pag-atake at nagawang sabuyan ng krudo. Sa muling pagsugod sinindihan ng posporo. Diretso sa muka, kaya pansamantalang humina ang aswang. Habang iniinda nito ang nasusunog na muka, bumuelo si Pasio, sinaksak ng sinaksak. Hindi tinigilan hanggat hindi pa nalalagutan ng hininga. Maya-maya pa humandusay na lamang ito. Krudo pala ang laman ng garapang daladala mo. Akala ko pa naman lana. Mabuti ang naisip mo ha, kung hindi, mukhang tayo ang pagpepiestahan ng aswang na ito. Doon tayo sa unahan. Ilibing natin yan. Pagkatapos mailigpit ang bangkay, bumalik sa tahanan para kumuha ng impormasyon. Maraming bakas na nagsasabing may kasama. Hindi lang malinaw kung saan nagtatago ang iba. Nagtungo sa manggagamot. Ibinalita ang nangyari. Pero hindi natuwa nang sabihing hindi nag-iisa ang nilalang. Nag-utos ito na hanapin pa ang iba. Gawin niyo ang lahat para matagpuan ang mga ito.
Wala akong pakialam kung saang lupalop ng mundo kayo mapapadpad. Ang importante mapuksa ang bawat isa. Kuhaan niyo ng buhok at dalhin sa akin. Wika ni Mang Simon. Pasyo, pagsabihan mo nga yan. Kung makapag-utos akala mo nagtatrabaho tayo sa kanya. Hindi niya ba alam? Pinagbigyan ng natin siya alang-alang dun sa biktima ng aswang. Pagsabihan mo yan ha, baka hindi ko matansya yan. Mang Simon, labas na po kami dito. Tumutulong lang kami sa pagtugis dahil sa pagmamakaawa ng pasyente mo na biktima ng aswang. Kung gusto mong mapuksa ang angkan, kayo na ho ang dumiskarte. Marami pa kaming gagawin at hindi kami susunod sa utos ni Inuman. Hindi ba kilala kang manunugis? Responsibilidad mong habulin at puksain ang bawat aswang sa mundong ito. Bakit umaayaw ka? Natatakot ka ba? O baka naman hindi mo talaga mahal ang tungkulin mo? Manong, sinabi ko na, hindi kami sumusunod sa utos ng kahit na sino. Kumikilos kami ng naayon sa sariling kagustuhan. Kapag sinabi kong ayaw namin, hindi mo kami mapipilit. Mananugis ako. Mananugis kami at hindi naninilbihan kahit kanino. Naiintindihan mo ba? Sa bibig mo na mismo nang galing na hindi ka tapat. Hindi mo ba alam ang lumang kasabihan? Sa oras na mag-utos ang manggagamot o albularyo, walang magagawa ang manunugis kung hindi sumunod. Lapastangan ka para sumaway. Kaming mga lehitimong manggagamot, hindi kami makikiusap. Hindi kami mag-uutos kung hindi para sa kapakanan ng nakararami. Kailangan matugis sa mga aswang upang matapos na ang pambibiktima. Yan ang sinumpaang tungkulin. Kaya tayo nagkaroon ng kakaibang kakayahan. Kaya tayo pinagpala. Dahil kailangan nating gampanan ang responsibilidad sa mga mamamayan. Lapastangan na ako, lapastangan. Pinagbigyan ka na. Ang dami mo pang sinasabi. Hindi na mauulit yun. Dali-daling sumunod si Arnel nang lumakad si Pasyo. Naintindihan ang sagutan ng dalawa. Kaso nga lang, meron siyang hindi maunawaan. May kakaiba sa pananalita at tingin ni Pasyo na para bang may alam sa pagkatao ng matanda. Nabigyan din ng kasagutan matapos magkwento. Sa kabila ng pagiging manggagamot ni Mang Simon, may tinatago itong ugali na dapat iwasan ng sinuman. Mahusay manggamit at magmanipula. Ilang tao na ang nalinlang nito. Kapwa manggagamot, albularyo, manunugis, at kahit ordinaryong mamamayan. Pagkatapos kang gamitin, gagawa ng paraan para masira ang tao. Ito ang nangyari sa kaibigan ni Pasyo, kaya sinisikap makaiwas sa pambibiktima ng matanda. Pagkatapos sa nilalang, dumayo sa karatig bayan para makiisa sa operasyon ng kapwa manunugis. Angkan ang hinahabol at iilan na ang kasong naitala. Pagdating sa kuta, pinag-usapan kagad ang gagawin. Hinati ang paghanap. Walang ideya kung gaano karami ang angkan, kaya binigyan na lamang ng partikular na lugar ang bawat isa. Sa bayan ang tungo ni Pasyo at Arnel, mag-ama ang tutugisin. Pasyo, aswang nalipad ang angkan. Alam mo na ang tungkol sa nilalang na ito. Subukan niyong maganap sa bayan. May nakapagsabi na nakita na merong umaaligid doon. Kung ilan ang nakakita, yun din ang bilang ng pupuksain. Wala tayong papatakasin. Nga pala, umiwas ka kay Mang Simon. Loko matandang yon. Sinubukang linlangin ang mga kasama natin, mabuti na lang naabutan ko. Hindi tayo magpapautos kahit kanino man. May sarili tayong patakaran. Ano pa nga ba ang gagawin ng manggagamot na yon bukod sa pambibwisit? Panilin lang. Ay nako. Magpapaalam pala ako pagkatapos ito. May kinakailangan lang ayusin. Personal, hindi ko pwedeng sabihin. Walang problema.
Basta magbalita ka lang para alam ko nangyayari sa'yo. O sige na, mauna na ako. Sa kabilang sityo ang punta ko. Huling wika ni Bernardo bago magpaalam. Etong personal na ayusin mo. Tungkol ba sa nakalaban mong aswang? Yung may-ari ng book na yan? Tama ka. Napaliwanag ko na noon. Hahanapin ko ang aswang na yun. Malaki ang pagkakautang kaya hindi pwedeng palampasin. Halika na. Simulan na ang paghahanap para matapos kagad. Lumuwas ng bayan. Alisto sa bawat oras. Kailangang bantayan ang bawat taong makakasalubong. Sa merkado unang dumayo. Magkaiba ng pwesto para mapadali ang paghahanap. Sa entrada si Arnel. Sa likurang daan na naman si Pasio. Bawat dumaraan pinagmamasdang maigi. Hindi nagtagal nasipat ng binata ang mag-ama. Kumulo ang bitbit na lana ng tumapat ang mga ito. Dali-dali ding napansin ang presensya niya. Nagkahabulan. Nagkagulo ang mga ito. Nakisali ang iba sa pag-aakalang kawatan. Sumisigaw si Pasio para pakalmay ng lahat, pero lalo lang sumasabay sa takbuhan. Hindi nagtagal tuluyang nakatakas ang mag-ama. Napabuntong hininga na lamang sila. Bakit ba kasi nakikisawsaw ang mga yan? Nakawala tuloy. Hindi na yun babalik dito. Lalo alam na may tumutugis. Maghahanap na naman tayo ng pwesto. Yung malaki ang tsansa na dadaan sila. Doon tayo sa karinderya. Tuwang-tuwa si Arnel. Inakalang kakain pero tumambay lang doon. Takam na takam sa mga putahe pero walang pakialam si Pasio. Abala sa pagmamasid ng paligid. Maya-maya pa hinila siya palayo. Nagtungo sa paradahan ng sasakyan. Mula roon natanaw ang mag-ama na nagmamasid sa karinderya bago lumapit. Iilan ang kumakain doon at isa sa mga ito ay buntis. Doon naman pala pupunta eh. Bakit pa tayo umalis? Hindi sila lalapit kapag naramdaman na merong manunugis. Maging alisto ka. Susugod tayo kapag kinakailangan. Binantayan ng galaw ng mag-ama. Tahimik na kumakain sa tabi ang bata, samantalang nagmamatyag ang ama. Hindi nagtagal lumipat ng upuan malapit sa buntis. Lumakad sina Arnel, pero bago makarating nagmamadaling umalis sa mga ito. Sinundan pero nang bumungad ang gubat, naging alerto ang dalawa. Mahilig sila sa dilim kaya huwag ka magpapakampante. Susungin natin ang bawat sulok. Maging maingat ka. Pakinggan ang bawat kaluskos lalo na sa himpapawid. Lumilipad ang mga ito kaya sa itaas ang bantayan mo. Tumango si Arnel. Binunot ang punyal. Humakbang sa salungat na direksyon. Hindi pa nakakalayo sabay tumingala ng may dumaan. Dumadapo sa puno, sabay likha ng ingay. Nang maunawaan ang senyas ni Pasio, dumiretso si Arnel. Nang tumapat sa puno, tumalon ang nilalang. Sinalubong ito ng saksak. Sinabuyan kagad ng lana para magwala. Lumapit si Pasio para siya ang tumapos dito. Madaling nailigpit pero hindi pa tapos ang laban. Bata to, maging alerto ka. Susugod ang ama! Hindi natapos ni Pasio ang sasabihin. May kumaladkad kay Arnel. Inilipad pero nabitawan din matapos masaksak. Inabangan ang pagbulusok. Pinagtulungan. Huminto ng maggutay-gutay ang katawan. Kampante na sana nang biglang may umatake sa likuran. Nahulog sa bangin si Pasio. Nag-uunahan ng sigaw nito at angil ng halimaw. Masyadong madilim kaya hindi makita ni Arnel ang kaganapan. Paulit-ulit tinawag pero walang sumasagot. Maya-maya pa tumahimik ang paligid. Lumipas ang ilang sandali. Walang senyales ni Pasio. Humablot ng baging para sa pagbaba. Pero laking gulat ng sumalubong ito. Nakakagulat ka naman. Akala ko patay ka na eh. Hindi ka sumasagot.
Pinakaba mo ko eh. Masyado ka lang magugulatin. Mabuti pa bumaba ka. Iahon mo yung katawan ng halimaw. Tinambak sa hukay ang katawan ng mag-ama. Habang inaantay na maging abo, napansin ni Arnel ang pananahimik ni Pasio. Nakatitig ito sa bigkis ng buhok. Mababakas ang lungkot at galit sa mga mata. Hindi inistorbo. Hinayaang damdamin ang hinanakit sa may-ari ng buhok. Maya-maya pa lumakad pabalik ng kuta. Sa kalagitnaan ng daan tumigil si Arnel nang huminto si Pasio. Napako ang tingin sa bitbit na bigkis ng buhok. Gumagalaw ito. May tinurong direksyon. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan at sumunod naman ang binata. Nakarating sa sityo kung saan kasalukuyang nagsasaya. Pista, kaya nagkaroon ng sayawan. Palipat-lipat ang tingin ni Pasio sa mga kababaihan. Nang makaramdam si Arnel, pasimple itong biniro. Sus, hindi mo naman sinabi na mahilig ka pala sa ganito. Ilang dalaga ba ang balak mong iuwi? Ang lagkit ng titig mo, tol. Manahimik ka nga. Hindi yan ang pinunta ko rito. Nakita mong gumalaw yung buhok, hindi ba? Ibig sabihin nandito ang may-ari na aswang. Talasan mo mga mata. Kapag may napansin ka, sabihin mo kagad. Wika ni Pasio. Lumakad kaagad para simulan ang paghahanap. Hindi mo naman kasi sinabi kaagad eh. Napag-isipan tuloy kita na masama. Sobrang dami ng babae. Sino kaya sa mga ito yung may-ari ng buhok? Naku naman trabaho na naman, kakatapos lang eh. Pumwesto ang binata sa tabi. Bumili ng tuba at saka sumabay sa sayawan. Dumikit sa mga babae. Agad ding lilipat kapag walang mararamdaman. Nang tumagal, kamuntikang mabulunan ng inumin matapos lumingon sa babae. Sa kaunting segundo nag-iba ang mukha nito. Hindi halimaw, pero siguradong hindi ito normal. Nang dumako ang tingin sa kabuuan, patong-patong ang kwintas. Batay sa pananamit at aura, masasabing may karunungan. Magandang gabi, Binibini. Ang saya pala dito sa inyo. Aliwang sayawan tapos may magagandang dilag pa. Ako nga pala si Arnel. Anong pangalan mo? Huwag mo kong landiin, iho. Hindi ako nandito para kumarengkeng. Hinahanap ko ang anak ko. Tumabi ka. Napaya si Arnel ng pagtawanan. Tumabi na lamang. Maya-maya pa lumapit si Pasio. Ano, may nahanap ka ba? Kumikilos pa rin ang buhok pero hindi ko magilap. Oh, bakit ganyan yung mukha mo? May nangyari ba? Nakakagulat yung mga tao rito. May nakasalumuha akong babae. Dalagang-dalaga ang itsura pero kung magsalita ay nako, matanda na pala. Ano kayang kinain nun? Ayun siya. Oy, saan ka pupunta, Pasio? Nagmamadaling sumunod si Arnel. Sinunda ng dinaanan ng babae. Nakarating sa dulo ng sityo kung saan iilan na lamang ang bahay. Natuon ang pansin sa tahanan ng babae. Mahabang katahimikan ang sumunod. Nakatitig si Pasio sa hawak na bigkis. Gumagalaw pa rin ito, na animoy may sariling buhay. Habang tumatagal humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao. Nang dumugo ay sakalang pinukaw ang pansin. Natauhan ito. Maya-maya pa naglakas loob na kumatok sa tahanan. Hindi pinagbuksan. Nagbigay babala ang alay na kapag nagpumilit, magkakaroon ng gulo. Hindi umatras si Pasio. Nangulit ng nangulit. Umawat si Arnel nang may tumagos na itak sa pintuan. Madaling intindihin ang sinabi ko, mga iho. Umalis kayo kung ayaw niyong umabot tayo sa punto na hindi magugustuhan. Huwag niyo kong hamunin. May kalalagyan kayo sa akin.
Pasyoli ka na. Baka naman kasi hindi siya may-ari ng bigkis na yan. Malalagot pa tayo nito dali na, seryoso yung ali Tumalima rin si Pasyo nang makitang hindi gumagalaw ang bigkis ng buhok. Dismayadong naglakad papalayo. Para sa panibagong araw naghahanda si Arnel para sa susunod na pagtugis. Napapabuntong hininga. Paglingon kay Pasyo. Magmula nang bumalik tahimik ito, nakatitig sa bigkis buong maghapon. Kaninang umaga pa sana sila lalakad pero hindi to kumikilos. Hinayaan na lamang hanggang sa kusang magkwento. Kailangan kong mahanap ang may-ari nito. Ilang taon na ang nakalipas, hindi ko pa rin naiganti ang mag-ina ko. Susunduin ko sana si Glenda para ipakilala siya kay tatay at lolo. Nagdadalang tao kaya kailangan kong panagutan pero wala ko naabutan kung hindi yung bangkay niya. Pati na rin yung aswang. Sinubukan kong pigilan pero hindi na may babalik ang buhay ni Glenda at na magiging anak namin. Kailangan kong mahanap ang nilalang. Sisingilin ko siya. Magbabayad siya. Nakikiramay ako, Pasyo. Pero hindi ito ang oras para magmukmok. Kung gusto mong mahanap ang aswang, itigil mo ang pagtunganga dyan. Kumilos ka. Libutin natin ang mundo kung kinakailangan. Sabay nating hanapin ang halimaw. Hindi na kita pwedeng isama. Nakausap ko na ang tatay mo. Binantaan niya ako. Umuwi ka na ngayong araw. Pinansin mo naman. Alam mong masama ang loob ko sa taong yan Matagal ko na siyang kinalimutan. Wala na rin siyang anak. Tama na ang usapin yan. Unahin natin yung pag-iigante mo. Ano? Kikilos ba tayo o uupo ka lang dyan? Kung magsalita to, akala mo kung sino magaling O na, ito na. Kikilos na. Binisita ang kuta. Kagad sumalubong si Bernardo para magbalita. Nakaengkwentro ng unga-unga ang mga kasama. Walang natira sa mga ito. Nakalibing ang katawan sa likod ng barong-barong. Nagtataka dahil sa kabila ng tanga na pangontra, may kargang mutya at mga medalyon pero nagawa pa rin silang patayin ng aswang. May naabutan na naghihingalo. Nagkaroon pa ng oras na masabi ang nangyari bago bawian ang buhay. Aniya, walang bakas na may paparating na panganib. Sobrang tahimik ng paligid. Namalaya na lamang na isa-isa nang bumagsak. Lumitaw ang unga-unga. Walang awa na magupit. Sumakto ang kaso ng unga-unga. Tapos na ang tungkol sa aswang sa lipad. Kaya ito naman ang atupagin natin. Kumilos na ang iba. Nagsikalat sa lugar para hanapin ang aswang. Susunod ako sa kanila mamaya. Kayo ba tutulong kayo? Ayos lang naman kung hindi. Meron kang personal na asikasuhin, hindi ba? Hindi. Tutulong muna kami sa operasyon. Tutulong kami sa pagtugis. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang katangian ng halimaw na ito. Habang nakikinig sa usapan, nagkaroon ng ideya si Arnel. Unga-unga ang bagong kaso. Tatanggapin ito ni Pasyo dahil ganitong klase ng aswang din ang balak hanapin. Tama ang hinala ng makausap ito. Naisip na baka iisa lang ang nilalang. Sinimula ng paglilibot. Sa lugar muna sila nagmamasid. Bawat kababaihan ay kinilalang mabuti. Lumipas sa mga araw walang mahanap kaya lumipat sa ibang lugar. Bumalik sa sityo kung saan nakaengkwentro ang ali. Umupa ng tahanan sa malapit para mabantayan ang mag-ina. Naglagay ng sabulag para hindi sila mapansin. Sa pagtatanong sa mga kapitbahay, kinilala ang mag-ina bilang komadrona na kalaunan, sumasampalataya sa pinagbabawal na karunungan sa turo ng kaliwa. May lumapit na rito para magpabarang o hindi kaya magpakulam. Sa kabila ng katauhan nito, hindi natatakot ang mga tao dahil hindi naman umaatake ng walang rason. Inilarawan pa bilang mababait
at minsan ang prinotektahan ang lugar laban sa masasamang elemento sa mga aswang na nagnanais na manalasa. Napukaw ang pansin ni Arnel na makausap si Aling Gina. Malapit na kaanak ito ng mag-ina, kapatid ni Corazon. Dito nalaman ang tinatagong katauhan. Walang preno na sinabing isa itong aswang. Bago maidetalye, naputol ang pag-uusap ng bumungad si Corazon. Nanigas ang binata sa kinaupuan. Masama ang titig sa kanya. Masyadong matabil ang dila mo. Gina, kumakausap ka na pala ngayon ng dayo. Hindi ba ikaw ang lalaki doon sa sayawan? Huwag mong sabihing nilalandi mo ang pinsan ko. Pumapatol ka pa rin pala sa matanda, iho. Hindi mawari ni Arnel kung nagbibiro ba ito. Tahimik. Nag-iwas ng tingin si Aling Gina. Hindi na siya nagsalita. Umalis din si Corazon. Hinatid ng tanaw. Dito naging malinaw sa binata ang taglay nitong itsura. Madalas sa mga aswang hindi tumatanda ang pisikal na anyo. Nang sipatin ng lana, bahagya itong kumulo. Matapos makapagpaalam, hinanap si Pasyo para magbalita. Naabutan nitong nakamasid sa tahanan ni Corazon. Mula sa bintana tanaw ang anak nito. Agresibo ang paggalaw ng bigkis ng buhok. Hindi maalis ang tingin ni Pasyo doon. Sigurado ako na isa sa mag-ina nagmamay-ari ng buhok na ito. Kailangan ko lang makasigurado kung sino sa kanila. Pero paano kung wala sa dalawa? Malay natin, mapaglaro ang buhok na yan. Hindi naman sa kinokontra kita. Paano kung hindi sa kanila yan? Sa kanila lang nabubuhay ang bigkis. May napansin ka bang ibang tao sa lugar maliban sa kanila? Walang maisagot. Posibilidad lang naman ang ibabahagi. Habang hinihintay ang susunod na udyat ni Pasyo, napako ang tingin ng binata sa unahan. May nakitang anino sa kadiliman. Maya-maya pa dahan-dahan itong naglakad palayo. Dahil abala si Pasyo, pumuslit si Arnel para alamin ang nakita. Habang lumalayo, lalong kumulo ang lana. Nang makarating sa unahan, natanaw ang anino. Nakatayo sa unahan, nakaharap sa kanya. Winaksi ng binata ang takot para hindi mapaglaruan. Maya-maya pa lumapit ang anino pero sa bawat takbang nadadagdagan ng tangkad. Nanlaki mga mata ng binata nang pantayan nito ang tayog ng puno. Sinundan ng pagpulupot ng buhok. Labas-pasok sa ilong, tenga at bibig. Panay putol sa buhok na hindi malaman kung gaano kahaba. Hindi umatake ang anino. Nakatayo lang ito sa tabi ng puno. Ang sumugod ay ang mga buhok. Napapasigaw ang binata. Hindi na kaya ang pakiramdam. Nabuhayan ng pag-asa matapos makapa ang bote ng lana. Sinaboy ito sa sarili. Kumalas sa mga buhok. Walang lingon na tumakbo. Hinampas sa ulo si Pasyo nang maabutan nitong nakamasid pa rin sa tahanan. Anak nang, muntik na ako tapos nandiyan ka lang. Hindi mo ba napansin na halos mapatay na ako? Kulong-kulo ang lana oh, Pasyo naman. Pasensya ka na. Akala ko kasi umuwi ka kaya nawala eh. Saan ka ba kasi nagpunta? Umalis ka na hindi nagpapaalam tapos ako yung sisisihin mo kapag madadali ka. Na paano ka ba? Wala. Inatake lang naman ako ng aswang na kayang gayahin ng tangkad ng puno. Ang baho pa ng buhok. Muntik na ako mamatay. Ayos lang yan, boy ka naman oh. Pakiramdaman mo ang hangin. Hindi nalalayong nagre-ritual ang mag-ina. Humanda ka. Sasalakay tayo. Sumalakay ka mag-isa mo, magpapahinga muna ako. Kakatapos ko lang sa bakbakan eh. Laban mo yan mag-isa. Tugon ni Arnel sabay alis. Hindi na alam kung ano ang ginawa ni Pasyo. Wala na rin siyang balak alamin.
dahil sa kalagitnaan ng daan nakasalubong muli ang nilalang. Malayo pa ang kinaroroonan ng puno pero tanaw na ang halimaw. Sumilong sa lilim. Maya-maya pa'y tumangkad ng tumangkad. Nagulat ang binata. Inilabas ang punyal at pinaliguan ng lana ang sarili. Walang takot na binagtas ang daan. Natawa na lamang dahil habang papalapit, unti-unting naglaho ang anino. Nang tumapat sa puno, walang maabutan. Para hindi na ito magpakita, sinaksak ng sinaksak ang puno at lupang tinayuan ng nilalang. Nilapatan na rin ang dasal. Sa paglipas ng oras dumating si Pasio. Kinamusta ang lakad nito pero dismayadong napailing. Hindi naabutan ang mag-ina. Walang tao sa tahanan ng pasukin. Malamang nakaramdam sila. Ikaw ba naman ang magtiyaga buong araw eh? May karunungan din naman ngayon kaya kahit may sabulag ka, mababasag at malalaman na may nakamasid sa kanila. Ano na nga ba ang nangyari sa'yo? Padalos-dalos na ang kilos mo. Nilalamon ka yata sa pagmamadali na mahanap ang may-ari ng buhok. Pasyo, naiintindihan naman kita, pero kailangan mo ikondisyon ang sarili. Nawawala ka na. Sa paalala ng binata, napagdanto ni Pasio ang kilos. 10 oras nang mapansin ni Arnel ang buhok. Agresibo ang galaw na halos makawala sa pagbibigkis. Tinignan ang tinurong direksyon. Napansin ang anino sa labas. Nandito ka na naman. Gusto mo yata ng aktwal na laban eh. Antayin mo ko. Natigilan si Arnel nang mapagtanto ang pinahiwatig nito. Dali-daling ginising si Pasio, pero bago pa man malaman ang nangyari, naglaho ang anino. Pinaliwanag ng binata ang natuklasan. Pinilit ang sariling paniniwala kahit nagdadalawang isip ang kausap. Para kay Arnel, may isang mahalagang bagay na nakaligtaan si Pasio tungkol sa bigkis ng buhok. Kusang nabubuhay ang buhok kapag nasa malapit na ang may-ari. Noong nakita mo ang mag-ina, oo, nabuhay ang buhok. Kaya naisip mo na isa sa mga ito ang may-ari. Pero kanina lang may naunawaan ako. May nakaligtaan ka eh. Kapag nararamdaman ng buhok ang may-ari niya, hindi lang mabubuhay. Pilit kakawala ang hibla para bumalik. Yon ang nakita ko nung lumitaw yung anino. Yun din ang umatakit na gabang sa akin sa daanan. Isa lang ang malinaw. Mali tayo para pagbintangan ng mag-ina. Wala kinakurason ng may-ari niyan. Napabuntong hininga si Pasio. Dumiin ang pagkakahawak sa bigkis. Lumabas siya at nag-abang sa muling pagpapakita ng anino. Pero lumipas ang magdamag. Hindi na ito lumitaw pa. Balik sa operasyon, isinantabi ang presensya ng mag-ina. Pero sa pagkakataong ito sila ang sinusundan, hinarap ng makulitan. Pinaliwanag ni Corazon ang sadya. Humingi ng saklolo para sa pagpaparamdam ng nilalang. Habang nagbabahagi ang ginang, mababakas ang takot sa boses. Sa pagpapatuloy, dati nang nambibiktima ang aswang, isang unga-unga. Nakamuntikan ding dumali sa anak ni Corazon. Kahit kapwa aswang, tinatalo ng mga ito. Hindi ko na ipapakilala ang sarili ko dahil sigurado ko nabalitaan nyo na sa mga kapitbahay. Gusto ko lang na malaman yung dalawa na hindi ako kalaban. Nakita ko ang bigkis ng buhok na meron ka, binata. Hindi ba buhok yan ng unga-unga? Ano ang kwento mo? Bakit ka nagkaroon yan? Ginamit ko itong sandata para puksay ng mga aswang na tinutugis ko. Nakuha ito sa unga-unga na umatake sa mag-ina ko. Hanggang sa oras na ito, hindi ko nakakalimutan ang kasalanan niya. Hinahanap ko siya para patayin, para gantihan. At mukhang hindi ikaw ang dapat maghanap sa may-ari. Nakita mo naman ang kaganapan sa nakaraang gabi. May nagpapakita sa kasama mo. Hindi siya ang may-ari ng buhok na yan.
Hindi mo kailangang kumilos, binata. Hayaan mong ungga-unggang lumapit. Kapag nangyari, makakaganti ka sa kanya. Nga pala, kailangan kong tulong nyo. May buntis sa lugar na ito. Isa yon sa rason kung bakit nandito ang aswang. Dapat tayo magtulungan para mailigtas ang posibleng biktima. Kahit ayaw nyo, hindi kayo pwedeng tumanggi. Sa kabila ng intensyon ni Corazon, napansin ni Arnel ang kakaibang titig nito sa bigkis na para bang may tinatagong plano para dito. Gayunpaman minabuting manahimik muna. Hindi sigurado kung tama ba ang pagkakaunawa. Pagkatapos ng usapan, bumalik sa tahanan ng dalawa para magplano sa susunod na hakbang. Sinimula ng pagbabantay, naglibot-libot sa lugar para masiguro na walang makakalusot. Isinagawa ang pagtatanim ng pangontra sa oras na tulog ang lahat. Binuksan ng dasal ang tahanan ng buntis. Nakabang si Corazon sa hindi kalayuan samantalang ang anak ang nagsisilbing taga-timbre kapag paparating na ang aswang. Lumipas sa mga oras alertong-alerto matapos mapansin ang pagdaan ng apoy. Hindi ito basta apoy dahil ito ang isa sa senyales na nasa paligid ang ungga-ungga. Nakadapa ang lahat dahil hindi sasalakay ang aswang kapag mababa ang kinalalagyan. Iniiwasan ito dahil kapag nangyari, mahihirapang lumipad muli. Maya-maya pa, sunod-sunod ang pagdaan ng bolang apoy. Sinubukan pa nitong dumapo sa bubong ng tahanan ng buntis pero hindi magawa. Maririnig ang malakas na angil. Nagalit matapos maramdaman ang pangontra. Nagtungo ito sa kakawayan. Inararo ang mga dahon na talaman. Sinunda ng bakas hanggang sa ito na mismo ang nakaramdam sa kanila. Alam niyo naman siguro kung paano puksay ng isang yan, hindi ba? Para mapadali ang trabaho, kayo ang humarap. Kami ng anak ko ang hahanap sa katawan. Ugaliin yung dumapa kapag aatake yan. May hirapan sa paglipad uli kapag nakaabot sa lupa. Isa pa, diretsyo lang ang tingin niyan. Kung ano man ang nasa ibaba, hindi makikita. Kung hindi kaya labanan, sikapin yung hindi makatakas. Hintayin natin ang araw dahil takot yan sa liwanag. Tumango sina Arnel at Pasio. Kumilos na pag-alis ni Corazon. Unang nagpakita si Pasio. Iwinasiwas ang bigkis ng buhok. Dito napagtanto ang sinabi ni Arnel. May hibla na kusang kumakawala sa bigkis para bumalik sa may-ari. Ngayong kumpirmado kung kanino galing, lalong naipon ang lakas para sa pagiganti. Hoy, habulin mo ko. Gusto mong mabawi ang buhok mo, hindi ba? Halika dito. Nang kumaripa si Pasio, inihanda ni Arnel ang punyal. Nasa itaas siya ng puno ngayon. Nang tumapat ang ungga-ungga, tumalon sabay atake. Tinamaan pero hindi sapat para itumba. Bumalik ito sa kanya. Masyadong mabilis kaya hindi napansin. Tinamaan din siya. Napasigaw matapos mapaso ng apoy. Ayos ka lang. Atake tayo ng paulit-ulit. Hanggang makuha nating talunin, hindi tayo titigil. Ano, kaya mo pa? Bilisan mo yung pagkilos. Ako na nga napuruan, ako pa ang sinisisi mo. Ang galing mo rin ano. Bumalik ka roon. Sasalubuhin ko ang atake. Pumuesto si Arnel. Tinawag naman ni Pasio ang ungga-ungga. Sa puntong ito hindi na madadaan sa pag-aabang dahil mas tumataas ang lipad. Maingat na ang kilos ng aswang. Gayunpaman tinuloy pa rin ang atake. Kagad silang dumadapa upang makaiwas. Nang walang pagbabago, nagpalit ang dalawa. Si Pasio ang nag-abang, si Arnel ang nagpapahabol. Ginulat ni Arnel si Pasio. Imbis na manatili sa lupa, bigla itong umakyat sa puno pagkatapos ay tumawid sa kawayanan. Napansin ang paghinto ng aswang na para bang natatakot ito sa tinik ng kawayan. Kusa itong umatras. Kagad hinarangan ni Pasio.
Sinugod pero malakas ang apoy. Kita mong nag-aapoy. Lalapit ka ba? Pangarap mo yata maging lechon eh. Inagaw ni Arnel ang pansin ng nilalang. Siya ngayon ang inaatake pero hanggang akma lamang. Kapag malapit na ay sisiksik sa puno ng kawayan. Habang nakatuon ang atensyon sa binata, kumilos naman si Pasyo. Pinalibutan ng tinik ang patalim, sabay hagis sa direksyon ng alimaw. Sa kabutiang palad gumana ang hakbang. Nagwala ang nilalang pero mabilis nakabawi. Habang nagpapahabol si Pasyo, napansin ni Arnel ang kilos ng bigkis. Nagwawala ang mga ito. Gustong makawala. Bumunot ng hibla. Binuhusan ito ng lana. Sa ginawa humiyaw ang aswang. Nang maunawaan ng reaksyon, binuhusan lahat. Bumulusok ang nilalang. Dito pinaulanan ng saksak. Wasak ang nakabitay na lamang loob. Sunod na hinanap ay ang mag-ina. Nilibot ang buong lugar pero hindi nakita. Sinilip bawat bahay subalit wala pa rin. Ginamit ang bigkis ng buhok. Hindi matigil sa pagwawala ang bawat hibla. Gayon pa man iisang direksyon ang tinuro. Sinundan at doon natagpuan ang mag-ina. Nakatalikod sa gawin nila ang mga ito. Dali-dali nagsalita para makilala sila. Pero laking gulat ng magbagsakan. Bumaha ang dugo. Nagulantang sa muling paggalaw ng unga-unga. Nakawala ito sa sakong pinagsidlan. Mas agresibo ang pag-atake. Inararo sina Arnel at Pasyo. Lapnos ang balat. Parehong naghahabol hininga. Maya-maya pa bumalik sa katawan ng aswang. Hindi makapaniwala nang bumungad ang isang lalaki. Ang buong akala babae ang kalaban dahil sa haba ng buhok. Ikaw pala ang gumupit ng buhok ko noon. Mabuti naman at nagkita tayo muli. Kumusta ang paggamit mo ng buhok ko? Tinulungan ka ba nitong puksay ng mga tinugis mong aswang? Malamang oo. Pero huwag kang umasa na magagamit mo yan laban sa akin. Ako may-ari, kaya hindi magtatangkang kalabanin ako. Nang makabawi ng lakas, gumapang si Arnel at sinaksak ang aswang. Hindi to umubra. Siya pa ang napuruhan ng gantian. Kumilos na rin si Pasyo, pero pareho lang din ang sinapit. Ganito ang gagawin natin. Hindi ba hinahanap mo rin ang buhok mo? Ibabalik ko, pero pakawalan mo kami. Sa tingin mo ganong kadali ang bagay na yun? Hindi ako mangmang para palampasin ang pagkakataon. Pwede ko namang kayong patayin at makukuha ko pa rin ang nais ko. Magkakaroon pa ko ng lamang tiyan. Lumapit sa bangkay ni Corazon. Kinapa ang mga gamit pero laking gulat nang bigla itong huminga. Nagpatay-patayan lang pala. Maging ang anak nito nakandusay kanina, biglang bumangon. Nagmamadaling sinimulan ni Corazon ang ritual, habang ang anak naman ay nagsasaboy ng likido sa putol na katawan. Habang abala ang mag-ina, binantayan ni Arnel ang galaw ng unga-unga. Sa puntong ito bumaling sa kanilang atensyon, naramdaman ang ginawa sa katawan. Sinalubong ng atake pero tumilapon lang. Nahihinto ni Corazon ang ritual matapos siyang tangihin. Nagpalit ang anyo bilang aswang. Sumaklolo sa ina. Naiwan na rin si Pasyo kaya naiwan si Arnel sa katawan. Nataranta sa gagawin pero nang mapansin na wala itong kabuhay-buhay, naglakas loob lumapit. Sumisigaw si Corazon na sunugin ang katawan kaya nagmamadaling kinapa ang posporo. Saktong nasindihan, saka siya inatake ng aswang. Sinubukan nitong iligtas ang katawan pero maagap si Pasyo. Pinigilan ang ulo kahit napapaso ang magkabilang kamay. Kumilos ang anak ni Corazon. Hinawakan ang pusong nakalaylay. Pinutol. Nagwala ito. Lumipad ng kay taas. Pagkatapos ay bumulusok. Sa pagkakataong ito hindi na nakagalaw. Dito na tuluyang nakahinga ang lahat. Tahimik na pinapanood ang nasusunog na katawan ng unga-unga. Maging ang ulo nito ay sinilaban.
Kumalat sa hangin ang matinding apoy, pero ayon kay Corazon hanggang doon na lamang. Wala itong kargang lason o sumpa dahil tapos na ang buhay ng aswang. Pagkatapos ng insidente, ang mag-ina mismo ang naglunas kay Arnel at Pasio, sinigurado ng mga ito na hindi sila yayang gawin. Dati akong nanilbihan sa isang ospital. Rumiresponde rin ako. Hindi lang sa usapang panganganak. Alam ko kung paanong gumamot. Lalo na ngayon na may lahi ako. Ang ibig kong sabihin, nadadagdagan ng kaalaman. Mula rin sa aswang ang sugat nyo. Alam ko kung paanong trabahuin ang sugat mula sa aking kalahi. Huwag kayong mag-alala. Malinis ang intensyon ko. Hindi ko kayo gagawin na katulad namin. Marami na kami. Huwag na kayong dumagdag. Nga pala, anong balak mo sa bigkis ng buhok? Sa tingin niyo po ba mapapakinabangan pa to? Namatay na ang may-ari, baka wala ng bisa. Ginawa mo na yung mutya, hindi ba? Kapag may basbas na ito mula sa kanan, sa'yo na ang gamit. Ikaw ang kinikilalang Panginoon ng gamit na yan. Patuloy mong gamitin sa makabuluhang bagay. Napatango na lamang si Pasio. Humingi rin ng tawad sa mag-ina dahil pinag-isipan sila ng masama. Nagpasalamat na rin sa pagtulong ang mga ito para mapuksa ang kalaban. Pagdaan ng ilang araw, nang saktong nakabawi ng lakas, formal na nagpaalam para lisanin ang lugar. Tuloy-tuloy pa rin ang panunugis sila Arnel at Pasio. Sa puntong ito, lalong naunawaan ang bigkis ng buhok. Mas lalo itong nagkabisa. Napapadali ang pagtalo sa mga kalaban. Dinagdagan ang lakas ni Pasio at sa napapansin ni Arnel, maging siya ay binabahagian. Nang maikwento ang karanasan, nagpa siya si Pasio na hatiin ang bigkis. Hinati man, buo pa rin ang bisa at lakas. Sabay na nilakbay ng dalawa ang bawat sulok ng mundo para tugisin ang kalaban. Sa paglipas ng panahon, nasawi sa engkwentro si Bernardo. Walang nais pumalit sa takot na hindi magampanan ang responsibilidad. Ang natitirang kasapi, walang iba kung hindi si Pasio. Hinikayat na rin si Arnel na tanggapin ang alok. Magmula nang umupo sa pwesto si Pasio, ginawang kanang kamay ang binata. Magkasamang pinamunuan ang maliit na grupo ng manunugis. Kinukolekta ang mutya at medalyon na nasasakupan para basbasan. Bawat isa ay siniselyuhan ng hibla ng buhok. Ideya ito ni Arnel at sa dami ng hiblang inilapat, hindi pa rin nababawasan ang bilang sa bigkis. At nang isa lang sa laban ang nasasakupan, dumoble ang puwersa ng tangan. Ikaw ang utak ng grupong ito. Sa ideyang binahagi mo, nadagdagan ang lakas ng puwersa natin. Kumukumpuriin. Ginawa ko lang ang trabaho bilang kanang kamay. Lahat ng papuri ay dapat nasa iyo at sa bilis ng utak mo. Kung hindi ka nakakuha ng buhok sa unga-unga, sa tingin mo abot tayo sa puntong to. Baliktarin man ang mundo. Ikaw at ikaw pa rin ang punot dulo ng narating natin ngayon. Natawa ang dalawa sa papuring ibinibigay sa isa't isa. At sa paglipas ng panahon, nanatiling matatag ang samahan. Hindi mabilang ang napuksang kalaban gamit ang kanilang tangan, ang hibla ng buhok ng unga-unga. Mga kabayan, mabilis na announcement lang, may papakita ako sa inyong bagong item. Eto na, Maracuyo White and Maracuyo Lava. Tingnan nyo yung details, kabayan. No? Sobrang ganda ng itsura niya. Ito yung Maracuyo Lava na may gininto ang Sambinito. At ito naman yung Maracuyo White na may gininto ang Sambinito. Magiging available ito mga kabayan sa ating 11/11 sales. Limited stocks muna tayo dito sa ating pinakabagong version ng Maracuyo. Kita-kits tayo mga kabayan na 11/11 sale mga kabayan or sa 11/10. Pero for sure dyan sa dalawang araw na yan mga kabayan magiging available na to. Syempre magbibigay tayo ng discount
discount kasi bagong item siya. Kita-kits mga kabayan, i-follow nyo na ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.